Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Plaridel sa probinsya ng Bulacan. Ang ating panalangin, ang lahat ng altar at lahat ng kasunduan na hindi ayon sa ating manunubos, nako, mamaya po, dudurugin natin yan. Sa pananalangin na lang ating hihilingin ay ang maitatag ang altar ng ating Panginoong Heso Kristo sa bayan ng Plaridel. May butag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa aklat ng mga awit, 77 kabanata, ang talata po ay 16. Nung ikaw ay makita ng maraming mga tubig, pati yaong kalaliman ay natakot at nanginig. Nung ikaw ay makita ng maraming mga tubig, pati yaong kalaliman ay natakot at nanginig. Nung ikaw ay makita ng maraming mga tubig, pati yaong kalaliman ay natakot at nanginig. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong panalarapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala at ang aming panalangin, ang banal na dugo ng aming manunubos ang siya maglinis sa lahat naming karumihan, sa lahat naming kasalanan. At sa oras na ito, amin din pong idinudulog sa inyo ang bayan ng Plaridel sa probinsya ng Bulacan. Ang aming panalangin, ang lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa Plaridel nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus. At ang aming dalangin tunay, ang maitatag sa pangunguna ng Santong Espiritu ay ang altar ng aming Panginoong Heso Kristo. Maraming salamat po. Ang aming pag-asa tunay tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang atin pong pagbubulay ay mula sa aklat ng Genesis ay 30 kabanata. Ang talata po ay 1 at 2. Nainggit si Raquel sa kanyang kapatid sapagkat hindi siya magkaanak. Sinabi niya kay Jacob, "Mamamatay ako kapag hindi pa tayo nagkaanak." Nagalit si Jacob at sinabi kay Raquel, "Bakit? Diyos ba ako na pumipigil sa iyong panganganak?" Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Ang bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay isa sa mga karanasan ng ating mga kapatid na nag-asawa at hindi magkaanak. Ano po?
Kasi naman dalawa naman ang asawa ni Jacob, eh. Oh, well, ang kadahilanan niyan, yung kanyang tiyuhin ayaw pumayag kasi dun sa kultura nila ang naunang nag-asawa yung nakatatanda, mas bata si Raquel. Kaya ayun na nga yung nangyari. At nainggit si Raquel kasi hindi siya magkaanak. Alam niyo po isang katotohanan, ang inggit po ay pumapasok sa puso, sa kaisipan ng tao kapagka yung isang bagay na wala siya, nakita niya sa kanyang kariba. Nakita niya dun sa medyo hindi siya masaya kapagka nakikita niya yun. Tapos, nalamangan siya. Ano po? Nakakalungkot po yan kasi para bang ang nangyari, may competition sila. O hindi naman po sinabi na talagang meron, ano po. Pero parang gano'n po yung nangyari na supposedly pagalingan. Kasi isa lang yung asawa nila, eh, 'no? So, sino yung mas magaling na misis? Pero ang naging problema, siya po, baog. Pinatahimik ng Panginoon yung kanyang sinapupunan. Alam niyo po, dapat itong maunawaan ng mga mag-asawa at ako po, when I sit with mga magpapakasal para sa premarital counseling, ano po, isa po ito sa mga dinidiscuss ko na have you checked? Are you aware of any instances na hindi nagkaanak o hindi agad na nagkaanak within both sides. Ano po kasi hindi lang naman yan sa babae. Minsan may mga lalaki din na nasa lineage. Ano po. At ayun nga po, kung wala naman silang ganong karanasan o walang ganon doon sa kanilang lahi, in-explain ko pa rin na okey din na mag-consult kayo sa isang doktor para sa bagay na ito kasi ito yung makakatulong para maunawaan niyo ng ganap, ano ba 'tong pinapasok niyo kasi baka akala niyo alam niyo, naku natatawa lang po ako pero naalala ko yung isang kapatid natin na matapos na siya ikasal, hindi po madali na siya, hindi siya agad nagkaanak. Ano po, kaya nalulungkot siya kasi babae siya tapos tuwing nagkaka-period siya, naku lungkot na lungkot siya. Hindi para sa kanyang sarili, kasi lagi naman siyang, buwan-buwan dumarating yun sa kanya, pero nalulungkot siya para dun sa kanyang kabiyak. Dahil siyempre iniisip niya, siyempre gusto nung kabiyak niya magkaroon sila ng sarili nilang anak at alam niyo po, kaya gusto ko ding paalalahanan ng ating mga kapatid kapagka may nakita kayo na mga kakilala, lalo na yung mga kamag-anak, 'wag natin silang, "Kailan kayo mag-aanak?" 'No, yung kayo pa naiinip, kung naiinip kayo, paano pa sila, 'no? Alam niyo po, 'wag po nating gawing, parang icebreaker. Kasi sa iba, gano'n po yung ginagawa, 'no? Parang yun ang ginagamit na icebreaker para magsimula ng kuwento. Huwag naman po gano'n. Ang bati dapat, ito, makinig kayo. Ang bati dapat pagka matagal kayong hindi nagkita, "Ang ganda-ganda mo." 'Di ba po? Dapat po gano'n. "Ang sexy-sexy mo." Puwede para namang magsisinungaling ako nun. Ano magsisinungaling? Mapapasaya mo yung kapatid mo? Hindi naman magsisinungaling. Yung mga kapatid, wag niyo naman akong husgahan, kayo naman mga sobra naman kayo diyan. Pero ang sinasabi ko lang, kaysa naman yung, kailan ba kayo mag-aanak? Hanggang ngayon wala pa kayong anak. Naku, Diyos ko, Panginoon. Hindi niyo alam kung anong sakit ng kalooban ang dinadala nito dun sa magkabiyak. Ano po?
na sabi nga nung isang lalaki, sabi niya, "Naiintindihan ko naman kung bakit." Sabi niya, "Nalulungkot lang ako kasi itong misis ko, nalulungkot." Alam ko naman na ang mga bata ay dumarating sa panahon ng Panginoon at alam niyo po, 'yan yung nais ko na ipahayag para sa bawat isa sa atin, ano po. At ako'y naniniwala, ito din yung gusto ng Panginoon na maunawa natin. Sabi ni Raquel, "Mamamatay ako kapag hindi pa tayo nagkaanak." Sabi ni Jacob, "Ako ba Diyos? Ako ba pumipigil para magkaanak ka?" Ano po, mga kapatid, hindi po simple, hindi madali ang sitwasyon na ito. Ang inyo pong lingkod, nananalangin para sa mga kapatid natin na hindi pa binibiyayaan ng anak, na matagal ng panahon na magkasama, mag-asawa pero wala pang anak. Ako, nalulungkot nga ako kasi nung isang beses sa aking feed sa Facebook, naku, merong baby na itinapon ng nanay niya 'no, na pagkatapos ipanganak, itinapon sa kung saan. Buti na lang may nakakuha at malakas yung baby. Praise God, buhay po yung baby. Ano, nakakalungkot kasi sabi nga nung mga nasa comment, "Bakit gano'n?" Sabi niya, "Yung mga gustong magkaanak hindi binibigyan, tapos yung mga ayaw naman, yung mga itatapon, sabi yun pa sila ang binibigyan." Alam niyo po, sa katotohanan, ang kalooban ng Panginoon ay nasa Kanyang desisyon. Ang Diyos ang nagde-decide, hindi para sa atin na tanungin, "Hindi mo ba alam, Panginoon, na itatapon niya 'yan?" No, hindi para sa atin na, "Lord, ipapalaglag lang nila 'yan, eh." Pero yung para sa atin po ay pumanatag at magtiwala sa kalooban ng Diyos, sapagkat ang kanyang panahon ay hindi nahuhuli. Kailangan lang po nating pumanatag, magtiwala, umasa at tunay na magpasalamat sapagkat ang ating Diyos ay nagkakaloob sa tamang panahon. Kung hindi pa tamang panahon, kapatid, pumanatag ka lang. Pumayapa ka sa harapan ng ating Panginoon. Alam kong maaaring hindi makasapat ang aking mga pananalita, pero gusto kong maunawa mo, hindi nagkakamali ang Diyos. Sapagkat tunay, batid niya ang lahat ng bagay at batid niya kung ano ang magiging pinakamainam para sa iyo at sa iyong kabiyak. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapakumbaba sa iyong banal na harapan. Samantalang kami po ay nagpapasalamat sa mga kabiyak na pinayagan niyo, Panginoon, na matagpuan yung kanilang mga kaparis. Ang aming panalangin, ikaw din po ang magkaloob ng biyaya sa kanila. Ama, hiling namin na huwag nang humantong na yung aming mga kapatid ay nagsasayaw sa mga simbahan na nagsasabing nagkakaloob ng anak sa pangalan ni Jesus. Ang aming kahilingan, hayaan mong sa pagtawag sa iyo ng iyong mga anak, magkaroon sila ng kaliwanagan, magkaroon sila ng kapayapaan, magkaroon sila ng kapanatagan na tunay. Ikaw ang magtatakda ng panahon kung kailan darating yung kanilang mga supling. At sa pangalan ni Jesus, dasal namin, Lord, sa oras na ito, hiling namin yung aming mga kapatid na buksan mo po ang kanilang mga sinapupunan. We declare and speak life sa sinapupunan ng iyong mga anak. And by faith, we believe among Diyos. Walang kasinungaling, walang gawa ng kaaway magtatagumpay. Pagkus
Binabalutan niyo ng banal na dugo ng aming manunubos ang bawat mag-asawa na humihingi at naghihintay ng inyong regalo para sa kanila. And by faith, we believe, ang provision nyo ay hindi mapipigilan. Bagkus, lahat ng pangangailangan, kayo po ang magkakaloob. We also lift up unto you, Panginoon, ang bayan ng Plaridel, ang aming panalangin, ang katawan ng aming Panginoong Yesus sa bayan ng Plaridel ay magkaroon ng unawaan, magpatawaran at sa pangalan ni Jesus, magkaisa. Dasal namin na ang pag-ibig na nagmumula sa iyong anak, ang aming Panginoong Yesus, ang siyang maghari sa bayan ng Plaridel, maging dahilan kung bakit maitatag ang altar ng aming Panginoong Heso Kristo sa bayan ng Plaridel. And thus we speak the fire of revival sa paghahandog, sa pagsamba, sa pagpupuri ng Plaridel. Lord, dasal namin na dumaloy ito sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po mga bayang ito ng may kapangyarihan. Magkaroon ng kaganapan ng iyong tawag sa kanila at hiling namin na sila'y magkaroon tumanggap ng kaunlaran na nagmumula sa iyo. Ipahintulot mo, Panginoon, na maganap namin ito sa Luzon, Visayas at Mindanao upang nang sa gayon maitatag namin ang iyong bandila sa aming bayan bilang launching pad of the gospel, bilang missionary sending country, at bilang America of Asia in the height of its glory. Dasal din po namin ang pagkilos mo ng may kapangyarihan sa aming mga training agencies, katulad po ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House Philippines, Church Renewal, Asia Pacific International Institute Studies. Ikaw po ang magkaloob ng lahat ng pangangailangan ng mga ministeryong ito upang magtagumpay sila sa kalooban. Dasal din namin ang pagkilos mo, amang Diyos, sa aming mga tagapanguna, sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord na maghari sa aming gobyerno, maging dahilan kung bakit walang matatakot sa anumang gawa kasinungalingan ng kaway, sapagkat tunay ikaw ang nagbabantay sa kanila. Dasal din po namin ang iyong pagsama sa aming mga misyonero sa iba't ibang panig ng daigdig. Lord, gabayan, ipagtanggol at samahan mo po ang aming mga misyonero. Hayaan mong maganap nila ang tawag mo sa kanila. As we also pray sa aming mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses, hayaan mong sila'y sumaksi para sa iyong kapurihan at kalwalhatian. As we also declare your blessing sa mga bansa na aming tutunguhin upang ipahayag ang iyong katotohanan as the fire of revival. Let the fire of revival fall sa Vietnam, sa Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia at Brunei. Dasal namin na sa lahat ng iglesia, sa lahat ng mga pastor, manggagawa, mga misyonero na aming makakanig, Lord, dumaloy ang iyong Espiritu kapangyarihan as we declare your blessings din sa Hong Kong, Macau at sa Taiwan. As we speak the fire of revival sa US, South Korea, Brazil at Russia. And we declare your peace over Israel. Maraming salamat. Inaangkin namin tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Sa pagkakataong ito, hayaan niyo po salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyo sambayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever.
I declare this new house and lot with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po. Sama-sama nating ideklara, God bless the Philippines big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.